Isang mapagpalat mabiyayang araw sa atin mga tagapanood. Ako po ulit ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabilisan lang to mga tagapanood dahil ngayon lang po nakakita ko sa telebisyon kaya ginawan ko kagad to ng reaction video. Yung maling pag-aresto na ginawa nila kay Tatay Digong Duterte. At hindi po sa akin ang galing yan yung sinasabing maling pag-aresto mga tagapanood ha. At ito'y galing po sa bunganga mismo ni Atty. Bello at ni Senator Bongo. Dahil nagulat na nga lang sila dahil dapat daw kasama sila doon. Siyempre bilang legal counsel ni Tatay Digong, dapat kasama sila doon kung saan man dadalhin si Tatay Digong. Pero hindi daw po sila isinama. Maling isa daw yun sa maling ginawa ng pag-aresto. Tapos wala ring isinama na medical team para kay Tatay Digong Duterte. Di na lang nila binigyan ng konsiderasyon. Matanda na po si Tatay Digong eh. Diba po mga tagapanood, may mga sungay po ang nasa gobyerno ngayon. Palibhasa nagkampihan na ang makakaliwang grupo at ang kampon ng kadiliman mga tagapanood. Ay nako, parang eto na po yung sinasabi. Nagagawa ng kaguluhan para lang maisingit o madeklara lang yung martial law mga tagapanood. Gagawa ng issue para lang matigilan. Siyempre malaking issue to mga tagapanood na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Hindi makakapokus sa pangangampanya yung team niya dahil inaalala yung kalusugan ni Tatay Digong. Diba? Pag nagkataon, sila po magbebenepisyo doon mga tagapanood. Matik na yan. Yan ang galawan ng mga maduduming maglaro sa politika. So ibuboto ba natin yung mga ganitong tao na masyadong madumi maglaro? Dahil alam nilang wala silang panama sa PDP laban. Mga tagapanood, dagdag pa rito, kinabi ni Atty. Bello, hindi naman warrant of arrest yung pinakita sa kanila, dokumento lang, pangalan, saan nakatira, ilang taon, mga ganun daw po. Tapos tinatanong asan yung arrest warrant, sabi andun. Walang ipinapakita. Di ba dapat pag aaresto nyo isang tao, ibabasahin, ipapakita yung warrant of arrest, isa sa andun, babasahin nyo kung anong naging kaso. Di ba mga tagapanood, tapos babasahan siya ng Miranda rights niya. Pero wala yatang ginawa doon. Di ko lang alam mga tagapanood, hindi naman tayo bihasa dyan eh. Tanging pinanood lang po natin kung ano yung sinasabi ng panig ni Tatay Digong Duterte. Kung paano ginawa yung pag-aresto doon po sa NAIA. Mga tagapanood, galing pang biyahe yun ha. Hindi man lang muna pinacheck yung kalusugan. Ewan ko ba sa mga taong ito, basta lang matupad nila yung ninanais nila na mapabagsak ang mga Duterte, gagawin nila lahat kahit na mali. So simulan natin to mga tagapanood, sama-sama natin panoorin yung video na to at bigay kayo ng reaction dyan sa comment section. Pag-usap-usap tayo mga tagapanood. Kay Pangulong Digong Duterte kanina sa kanyang pagdating. Na po siya. March 28, maging 80 years old na po yung matanda. You wanted to bring him. Alam nyo, kawawa. Alam mo, Kawawa yung... ko alam kanina, kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang counsel ni President Duterte, isasama ko doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Pinawalan kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Oo. Dating Pangulo kayo. Nasa krami mo ba ngayon si dating Pangulo? Yun ang sabi sa akin ni General Marbil. Saan si General Malvin po ang kumuha? Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. He was arrested by the jail. Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest dun eh. Pero may ano yung sinner? Dokumento ano yung sinner? Document lang. Oo. Nakalagay lang ng document na there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. Ano yung nakalagay, sir? Ha? Document, ano yung nakalagay? Basta ko lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon ano age niya, anong residence niya. So tinanong ko sa nasa ng warrant of arrest, sabi niya nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. Bato ni Presidente, kung ano yung bala, kung ano yung gagawin, if this happens,
may mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Medialdea at iba pa, no? So, antayin lang po natin. Importante sa akin dito ngayon ang Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan at yan naman po ang pinangako ko kay Pangulong Duterte, yung tutukan ng kanyang kalusugan sa kanyang pagtanda. Nakita niyo siya? Hindi ko po nakita ko lang sa video kanina. Alam niyo po kung saan dinala? Hindi pa namin alam, yun po ang aalamin pa namin ngayon at hahanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Surprise ba kayo, sir, dito sa arrest na ginawa ng PNP Apat Arayba? In-expect na po natin to. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating? Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang VIP, sir? Hindi kami pinapasok. Hindi kami, yung mga doktor niya, kasama, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, ang hinahon muna kayo, antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Parang ganito lang din yung nangyari kay Pastor Kibuloy, mga tagapanood. Pinilit na pinasok yung compound ni Pastor Kibuloy para lang maghalughog ng sinasabi nilang mga tagong kung ano-anong hinahanap, mga tagapanood, kay Pastor Kibuloy. Tapos ngayon naman, dahil nabigo sila kay Pastor Kibuloy, ito naman po yung sinunod nila, Tatay Digong Duterte naman. Siyempre nga naman, yung puno na, yung titirahin nila para manghina yung mga galamay, hindi na makakilos na maayos para sa pangangampanya. At siyempre, isa din po sa punto dyan, mga tagapanood, dahil kumakandidatong mayor si Tatay Digong sa Davao at pinatakbo ng galamay na ito ni Marcos, si Nograles, para labanan ang mga Duterte doon. Akala naman siguro nila mananalo sila. Mga tagapanood, ako naniniwala po ako na the more na ginigipit mo yung isang tao, the more na naniniwala yung mga Pilipino, yung karamihan, na yung taong ginigipit mo, yun yung tunay na maaasahan. Kaya mo nga inaalis yun kasi alam mo, yun yung tunay na tao na magbibigay ng kaginhawaan sa Pilipinas. Hindi yung nangangako ka na hanggang ngayon wala ka namang tinutupad. Hindi po ba, mga tagapanood? Mulat na mga tao dyan. Hindi na basta-basta makukuha sa ginagawa nilang mga kalokohan. Nakalimutan po ata ni Bongbong Marcos, mga tagapanood, na kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi malilibing sa libingan ng mga bayani yung ama niya. Tanging si Tatay Digong lang ang nag-push niyan. Ang daming nagalit noon sa kanya. Kasama na dyan yung mga makakaliwang grupo na kumakampi na sa kanya ngayon. Pero pinagpatuloy niya pa rin po yan, mga tagapanood. Doon pa lang, dapat tumanaw ka na ng utang na loob eh. Okay na, sige na, give na. So, may kaso na. Lumabas na yung warrant of arrest sa ICC. Pero sana man lang inisip mo yung kalusugan ni Tatay Digong, ay matanda na yan eh. Kailangan niya ng agarang medical attention dahil meron yan sakit. Nakita niyo naman sa stage pag sumasampa siya sa mga tagapanood, di ba? Inaalalayan siya ng kanyang security dahil alam nila na any moment pwedeng matumba si Tatay Digong Duterte. Dahil matanda na nga po eh. Sa ginagawa niyong panggigipit, sa ginagawa niyong pagdurog sa katauhan ni Tatay Digong Duterte na tanging ginawa lang naman bigyan ng kaayusan yung bansa at inubos halos lahat ng mga durugista noon. Pero eto pa yung ipapalit ninyo, di ba? Mas pinaburan nyo pa yung mga masasamang tao na gumagawa ng krimen kaysa dito sa mabuting tao na ang tanging gusto lang naman ay maubos yung mga kriminal na yan at magkaroon ng payapa, magandang bayan, 'di ba? Na makakapaglakad ka ng maayos na wala kang mga hold up sa iyo,
Diba? Sino ba nagpapasimulan mga hold up na yan? Mga durugista na yan, mga tagapanood eh. Pero, wala. Akampi ng gobyerno ngayon mga yan eh. Kaya, tinan nyo, naglipa na naman yung mga hold upper. Naglipa na yung mga snatcher. Naglipa na lalo yung mga nangingidnap. Hindi lang mga bata kinikidnap ngayon, mga tagapanood. Pati yung mga seaman, kinikidnap na rin. Napaka-alarming na yan. Sila walang ginagawa. Dito pa rin sila nakatutok para masiraan, babagsakin ang mga Duterte. Well, mga tagapanood, sigurado ako hindi magtatagumpayan. Duterte pa rin po talaga hanggang sa dulo. Maraming salamat sa inyo mga tagapanood at mag-ingat po kayo palagi.